So magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Yung mga nakaraang linggo ng ating pagtalakay sa mensaheng ating pinag-uusapan patungkol sa humility o pagpapakumbaba, pinakita ni Apostol Pablo yung mga ilang halimbawa, mga paraan, at of course, ito'y wala iba kundi paraan na makadiyos na paraan. Minsan po kasi, kahit alam natin na mayroong paraan ng Diyos para sa alitan, ay kakaroon pa rin ng gulo ang bawat isa sa atin. And eventually, at nakakalungkot, minsan maliit na bagay lang, pinapalaki at hindi pinagkakaunawaan. Kitang-kita natin yan ngayon sa binanggit ni Brother Ray, politics, na nakalakihan ko na parang ganun talaga sila, hindi sila nagbabago. Alitan, kampi-kampi, pagalingan, pabidahan, tapos mabait pagkakandidato. Pag nanalo na, I hope marinig nila to sa YouTube. Wala rin, kakalimutan na yung kanilang mga ipinangako. Maliit na bagay, ibig sabihin dapat ay alam natin kaagad yung makadiyos na paraan para yung pagpapakumbaba natin ay naakma dun sa kanyang layunin. Now, ngayon pong umaga, pag-uusapan naman natin yung isa pang solusyon, at itong solusyon na to sa ating talata, nakita natin, ito'y buhat sa ating Panginoong Yesus. Tinawag ko po itong kataas-taasang pagpapakumbaba, or sa English, supreme humility. Now, ang tanong, paano ba natin ito matutularan, itong halimbawang ito na nanggaling sa ating Panginoong Yesus? At paano tayo makakapagpakumbaba katulad ng sa ating Panginoon? At of course, hindi lang sa salita ng Diyos nanggagaling ito, at alam natin yung ating pagpapakumbaba when we report yung ating question, kasama rin yung ating buhay at mga kilos. Hindi lang natin sinasabi na alam natin yung pagpapakumbaba. Alamin natin kung paano ito ginawa ng Panginoon, and I'm praying na sana masunod natin itong importanteng bagay na ito. Basahin po natin ang ating talata ngayon. Matatagpuan natin sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 5 hanggang talatang 8. Pilipos, chapter 2, verses 5 hanggang verse 8. Basahin ko po. Taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip ay itinuring niyang walang halaga ang kanyang sarili, kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao. At nang matagpuan sa kanyang tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan. At sa pagkakataon na ito, Panginoon, kami po ay muling pinagkalooban mo na magsama-sama upang mag-aral ng iyong banal na salita. Kami po, Diyos, ay humihiling sa inyo ng patnubay sa aming magiging pagninilay ngayong umaga. Gabayan niyo po kami upang aming mas higit na maunawaan ang malalim na mensahe ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. At gayon na rin kung paano na rin namin ito maisa sa buhay araw-araw. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, tanggapin ang inyong salita ng may kababaang loob, magbigay luwalhati sa inyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin at nagpapasalamat kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Now, sa ating pong araw-araw na buhay, napakarami pong mga pagkakataon na tayo'y naghahanap ng sarili nating karapatan o mga pansariling kagustuhan. Gusto natin tayong nasusunod, gusto natin tayo meron nito, at hindi natin isinaalang-alang na may mga ibang tao
na nangangailangan din ng karapatan at mga sarili-sarili lang kagustuhan. Bagamat alam natin na dito sa mundong ito na ating tinitirahan, ito ay punong-puno ng mga kompetisyon at I would say na pinaghalo-halong interest ng mga tao. May interest yan, may interest ito. Iba-iba ang mga likes, iba-iba ang mga wants ng mga tao. At sa totoo lang po, talagang tutuusin, hindi siya madaling bigyan ng pagpapakumbaba, lalo na natatamaan ng iyong ego o yung pride mo. Talagang sometimes ayaw mong ibagsak. Pinapalabas mo, mas magaling ako dito, bakit mo ako gaganyanin? Ganun yung nagiging dating. At madalas din kung minsan, kaya nagkakaroon talaga ng mahigpit na kompetensya at away, alitan, itinataguyod kasi natin yung ating sariling nasa kaysa dun sa nais ng ibang tao. Subalit, mga kapatid, dapat ay saloobin ng isang buhay, sa tunay na buhay ng isang Kristiyano, ang maitanghal natin ang sinasabi ng banal na kasulatan at hindi yung kalakaran dito sa mundo. Hindi dapat natin sinusunod yon sapagkat malayo yan sa plano ng Panginoong Diyos. Now, bakit? Sapagkat tayo po ay tinawag. Ano pagkatawag sa atin sa talatang binasa natin? Tinawag tayo na maging kawangis niya at katulad ng ating Panginoon. Yun ang pagkatawag sa atin, katulad ng Panginoong Diyos. Kung saan, makikita natin ngayon na ang Panginoong Diyos mismo ay nagpakumbaba. Hindi lang nagpakumbaba. Naglingkod pa sa atin sa, I will call this, pinakahamak na uri ng paglilingkod sa buhay na kanyang nilakaran. So siya ay nagpakumbaba, ang Panginoon, at hindi lang basta nagpakumbaba, kundi siya rin ay nagbigay ng kanyang buong sakripisyo. Para saan? Sa ating kaligtasan. Now, sa talata po natin ngayong umaga ay makikita natin na may isang malalim na paalala ang talatang ito. At ito po ay tungkol sa tunay na kadakilaan ng, I would say, buhay ng isang mananampalataya. Okay? At itong buhay na ito, kadakilaan na to, of course, hindi ito nakasalalay kung ano yung ating makakamit, makukuha, o makukuha doon sa sinasabi nating karangalan, kung hindi ito yung pag-uusapan natin kung paano tayo maglilingkod na mayroong uri ng pagpapakumbaba pero sinasaalang-alang natin na yung pagpapakumbang ito ay para sa Panginoon at dapat katulad ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga rin po kasi dapat nauunawaan natin na hindi ginagamit ito ni Apostol Pablo, itong mga talatang to para sawatain yung mga ibang pananampalataya. Hindi po ganun yung talata, ano? Ang talata ay nagpapahayag sa halip, itong mga sulat na ito tungkol sa isang, I would call, pinaka-practical na paksa kung papaano magkakasundo-sundo ang mga Kristiyano sa isa't isa. Kung paano tayo mag-uugnay sa bawat isa bilang isang simbahan, kasama rin sa tahanan. Dapat kung meron kang pagpakumbaba na natutunan para igamitin sa simbahan, gagamitin mo rin sa iyong sariling tahanan. Kung maalala niyo po, napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo sa aklat din ng Pilipos, naalala niyo ba na pinakita ni Apostol Pablo kung nasaan yung problema? Nasa pangangailangan ba ng tao ang problema? Dahil kapos ang kanyang mga pangangailangan? O nasa ibang tao yung problema kasi masyado siyang mayabang, lagi kang dinadown. Mali po, ano? Ang problema ay nasa ating puso.
Dapat magkaroon ng pagbabago yung puso na yan kasi mandaraya talaga yung puso ng tao. Nasa ating sarili ang pagiging makasarili. First and foremost, that's the first problem na dapat ay matukoy natin bilang isang mananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo ay mamumuhay na mayroong tinatawag na pagkakaisa, dapat nating matutunan, kung gusto natin na magkaroon ng tamang ugnayan, tamang konversasyon, dapat i-claim natin, tatanggihan natin ang ating sarili. At magkaroon tayo ng papakumbaba, alang-alang sa ating Panginoon. Nasa talata din yun, di ba? Kung gusto mo sumunod sa Panginoong Diyos, anong sabi niya? Tanggihan mo ang iyong sarili at pasalin mo ang krus ng Panginoon. Maliwanag tayo dun sa puntos na yon. At pag-usapan natin ngayon, upang maunawaan natin ang mga puntong ito, paalala po na inalalagay ito ni Apostol Pablo sa ating harapan ngayon na ang katauhan ng Panginoong Hesukristo ay dapat maging halimbawa ng tinatawag ko kaninang pinakamataas na uri ng kababaang loob. Napansin nito ni Baby nung pinakita ko sa kanya yung talata, contrast. Grabe. Pinakamataas pagkatapos magpapakumbaba. Doon sa title pa lang, dapat nagagamit na natin ito na mas higit sa lahat ang Panginoon, pero ipinakita niya na kahit na siya Diyos, nag-anyong alipin, nakipamuhay sa ating mga tao, at hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos o kapangyarihan para ipakita, ipamukha sa atin na siya ay Diyos. Hindi. Sa mababang paraan ng pagiging alipin, nakita natin yung tamang uri ng pagkumbaba na dapat nating matutunan. At ito'y ituturo sa atin ng banal na kasulatan ngayong umaga. Paano ba natin matutularan yung halimbawa ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay? Number 1 po dyan sa inyong program. Ito yung unang-unang sinabi niya. Kailangan nating taglayin natin ang kanyang pag-iisip, yung katulad ng sa Panginoon. Sabi po sa verse 5, taglayin nyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Napakasimple ng sentence. Kailangan, kung ano yung nasa isip ng Panginoon, dapat parehas din tayo. Wala naman tayo magiging ibang hulmahan o copy-paste na sinasabi o kokopyahin kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kasi gusto nating matutunan na maging tama yung ating problema. Ayaw nyo magkaroon ng kaaway, di ba? Gusto nyo ba lagi may kaaway kayo? May kaalitan? Gusto nyo ba may mga taong hindi nyo magugustuhan yung ugali? Lagi nyong kasama? Now, given na yon, the premise is, paano mo gagamitin ang salita ng Diyos para hindi ka maapektuhan ng mga bagay na nandito sa daigdig at mas lumiwanag na ikaw ay talagang liwanag at asin na ipinangako ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Di ba? Mas ganda yung pamumuhay na yun. Now, dito po kasi, may paalala si Apostol Pablo, particular dun sa mga taga-Pilipos. Pero, I will call your attention na pwede na ito sa atin. Paalala ni Apostol Paul sa mga taga-Pilipos, paalala din ito para sa atin. Dapat magtaglay tayo ng parehong kaisipan. Now, whenever we talk of pag-iisip, I mean attitude. Attitude na katulad ng sa Panginoon. Now, ano ba yung nasa isip ng Panginoon? Of course, pagpapakumbaba. At kagustuhang maglingkod, hindi sa pagiging makasarili. Hindi maramot, hindi mayabang. Continue, at iba pa. Hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, magpakumbaba sa paglilingkod. Now, ano ba yung salitang pag-iisip? Dapat alam natin yan. Yung salitang pag-iisip dito po ay tumutukoy hindi lamang sa tinatawag namin itong doctrinal aspect o mga basic Bible principles o malalim na mga aralin. Hindi yun ang tinutukoy. No? Ito'y kasama yung sa loobin natin, pati yung ating tamang pananaw sa buhay. Ano ba dapat ang ating divine perspective? Dapat luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating iniisip at ikinikilos. Kasi ganun ang isip ng Panginoon to glorify God. Di dapat ganun din ang ating gagawin. Kaya kung meron kayong kaaway, you're not glorifying God. Ayaw ng Diyos na meron kayong kaaway. Love ang kanyang direksyon, di ba?
pag-ibig. So, ang salitang pag-iisip ay tumutukoy hindi lamang sa sinasabi kong aspeto ng mga malalalim na aralin, kundi kasama po, mga kapatid, ang ating saloobin, kasama na yung ating puso at pananaw sa buhay. Kasi po, ang pag-iisip pong ito ay tinutukoy yung tinatawag nating kababaang loob, pagpapakumbaba. So, yun ang inclination niya, no? Ibig sabihin, yung pag-iisip mo, maliwanag dapat na magkaroon nito ng pagpapasya ng paglilingkod sa iba. Serving others. Attitude ni Christ is to serve. Sa aklat ni Mark, makikita niyo si Christ as a servant. Naglingkod siya. So dapat mahuli natin yan, mailagay natin sa puso, maitanim natin yung bagay na yan. Dahil, tingnan nyo, sa kabila ng kanyang pagiging pagka-Diyos, di ba siya ay nagpakumbaba at mas pinili niyang maglingkod sa kapwa. Kaya dapat ang ating kaisipan at saloobin bilang mga Kristiyano, ganun din po, dapat maglalagay ng parehong kababaang loob at iwasan natin ang ating pagiging makasarili. And the reason kung bakit may conflict is makasarili ang isang tao. Nakikita niyo yan sa politics. Bakit magulo? Kanya-kanya eh. Kampi-kampi. Parti-partido. Away-away. Patay yan. Minsan nauwi sa ganun. Pinapatay para hindi siya manalo. Tinutumba yung kalaban. It's an obvious thing ngayon. Minsan naglalagay para manalo. Kasi ang interest is self. Sarili para mailuklok at manalo sa eleksyon. Samantalang kung susundin mo yung attitude ng Diyos, sino ba naglalagay ng leader? Sino bang nasusunod? Hindi ba ang Panginoon? Sa kamay niya ang konsepto kung sino gusto niyang ilagay. Ngayon, kung gusto ng mga tao, ganitong leader, yun ang ibinibigay sa atin. Ganun lang yung prinsipyo yan eh. Kung magkakaroon tayo ng leader na matino, kasi ang mga tao ay matino. Pero kung ang mga tao ay makasarili rin, ang magiging leader ng ating bansa, iyon ang iluluklok. Yun ang ilalatag. So dapat matutunan din mga kapatid na meron tayong pagpapakumbaba na dapat nanggagaling sa Diyos, pareho na uri ng kababaang loob at hindi yung pagiging makasarili. Now, ang buong talata pong ito ay dapat, yung binasa natin kanina, yung verse 5, magsilbi itong paalala sa atin na, ulitin ko, ang Panginoon, bagamat siya'y Diyos, nakita niyo ba siya nagmalaki? Meron bang insidente sa Biblia kung kayo nagbabasa o nanonood ng pelikula na ginawa tungkol sa buhay ng Panginoon? Meron ba siyang insidente na siya'y nagmalaki? Sundin niyo ako kasi ako Diyos, makapangyarihan ako. Meron ba? Parang wala akong natatandaan. Lahat ng kanyang nakausap ay buros pagpapakumbaba ang pinapapansin niya sa atin. So, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagmalaki o nagpakita ng kapangyarihan. Sa halip, mas ipinaubaya niya ang kanyang sarili o sariling karangalan. Tinanggal niya yon para saan? Para sa ating kaligtasan. So, yun yung kanyang premise, yun yung kanyang target, ang mga tao magkaroon ng kaligtasan. That's the reason kung bakit siya nagpakumbaba at nag-alay ng kanyang buhay. Dapat nakukuha rin natin yon. Magkaroon tayo ng attitude na ang mga tao ay magkaroon din ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating paglilingkod, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit na mahirap gawin, we need to do that. Magkaroon tayo ng tamang attitude. Lakaran natin yung buhay ng ating Panginoong Yesus. Now, ano po ang pinapahiwatig nito na dapat na nasa kaisipan natin o pananaw? Isa lang, dapat ang buhay natin, ang isip natin, hindi nakasentro saan? Sa sarili. Laging ganyan yung problema ng tao. Yung karapatan niya, yung kanyang kagustuhan, ay hindi dapat doon nakasentro. O yung pangangailangan mo. Kung di, saan dapat nakasentro ang ating isip? Ang ating direksyon, kalooban ng Diyos. Ayaw niyong maligaw sa inyong buhay, kalooban ng Diyos. O kahit tanungin ko kayo, kung kayo ba'y susunod sa salita ng Diyos, magugulo ba ang buhay niyo? Anong isasagot niyo? I don't think na magugulo yan. Kung susunod ka ng tama sa Diyos, maglilingkod ka, magiging maayos ang buhay mo. Susunod ka sa Kanya, lahat ng gusto niya.
Simulan mo sa pag-aaral, pag-aasawa, may mga guidelines ang Panginoon kung paano tayo mamumuhay na siya ay nalulugod. Di ba? Sa pag-aasawa, ang pahiwatig niya, huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Magandang lalaki, pastor, kaya ako sinagot O kaya mayaman, o sa sariling direksyon na naman yan. O kaya maabilidad, sariling direksyon naman yan. Minsan hindi nga nagpe-pray Naghahanap ng magiging kapartner sa buhay, hindi nananalangin. So sino nagbigay ng partner mo sa buhay kung hindi kayo nananalangin? Tanungin nyo nga yung sarili nyo, nag-pray ba kayo bago kayo nagpakasal? Nagligawan? Kasama kasi yan sa kalooban ng Diyos. Sa pagbubukas din ng negosyo, nananalangin ka ba kung anong negosyo ang maaari mong simulan? O sariling isip mo lang, sariling talino mo lang at wisdom ang binuksan mo? We need to pray before opening a certain business. Kung kakaroon kayo ng relasyon, ipapanalangin mo. Kung anong course ang kukuhanin mo, ipapanalangin mo. Kung anong trabaho ang gusto mong maging sa buhay mo, lahat yan dapat dumaan sa kalooban ng Panginoong Diyos. Premise na yung iyong gagawin at papasukan, siyempre meron din connection dun sa kaligtasan. Makakapagbahagi ka ba ng salita doon? Maibibigay mo ba yung banal na kasulatan sa mga makakasama mo? Ayan yung apat nating tandaan sa ating buhay. So ano po yung pahiwatig na gusto kong ibigay sa inyo na pananaw na dapat ay hindi nakasentro sa ating sarili. Maging hamon sana to sa atin mga kapatid, na maging challenge ito para sa ating mga mananampalataya na magtaguyod ng isang bagong uri ng pamumuhay at saloobin na tunay na hindi nakasentro sa ating sarili kundi sa pagtulad sa kaisipan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba doon? Now, alam ko po, sa totoo lang, I have to admit, mahirap itong gawin, yung pagpapakumbaba. Napakahirap gawin ito. Sabalit, dapat nating tandaan yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag ba tayo ng Diyos para maging mayabang? I don't think so. Tinawag ba tayo ng Diyos para maging maramot? Meron bang gano'n? Maging maramot kayo sa inyong kapwa. Meron bang ganong salita? Wala. Lahat ng talata sa Biblia, pagdating sa kalooban ng Diyos, makikita nyo na paglilingkod ang kanyang ibinubuhos at inuuna yung iba kaysa sa sarili. So tinawag tayo hindi para maging mayabang o magtangi ng iba, bagkus tayo ay tinawag upang magpakumbaba, maglingkod, at ituring ang kapakanan ng iba na mas higit kaysa sa ating sarili. Kaya mga kapatid, sa ating desisyon, mga hakbang sa buhay, dapat let's secure na ang ating saloobin, dapat nagpapakita ito na ang iyong ginagawa, iniisip, nakalink doon sa mind of Christ. Ano nga yung mind of Christ? Humility and serving others. Sa muli po, tandaan natin mga kapatid, na ang pagsunod sa kaisipan ng Panginoon ay isang patuloy na proseso ng pagpapakumbaba, kasama na po yung pagmamahal sa ating mga kapwa. Ito ay isang paraan upang maging kahawig tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Now, bukod dito sa pagtaglay ng kaisipan ng Panginoon, paano natin siya matutularan? Sa number 2, sa point ninyo, at ito'y makikita nyo sa verse 6. Sabi dito, kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. No, anong dapat natin gawin? Alamin natin, unawain natin yung tungkol sa kanyang kalikasan. Sa talatang ito, pinakita ni Apostol Pablo na mahalagang maintindihan natin at maunawaan natin kung ano yung kalikasan ng Panginoon bilang Diyos at the same time bilang pagkakatawang tao. O merong iba, ang alam lang sa Panginoong Hesus, Diyos, at hindi daw naging tao. Hindi nila tinatanggap ang Panginoon na naging tao. Gnostics yung kanyang belief. Okay? Now,
sa kabila po ng pagiging Diyos ng Panginoon, nakita natin ito, mas pinili niya yung hirap, no? Pagsasakripisyo, at pagpakumbaba, kasama na yung maging lingkod. Meron pong mga mahalagang aspeto ito na dapat nating maunawaan sa talatang ito. Una, dapat alam natin na ang Diyos ay nasa kalikasan. Ang Panginoong Hesus ay nasa kalikasan. Ang ibang word dito is anyo or sa English form. Ang Panginoong Hesus nasa kalikasan, nasa anyo ng Diyos. Now, yung salitang form o yung anyo na binabanggit ko, ito'y tumutukoy sa isang likas o kalikasan o katangian na ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay tunay na Diyos sa kanyang kalikasan. Siya yung second person of the Trinity, kalawang bahagi ng persona ng Trinidad, no? At siya ay naging ganap, ang kanyang pagiging Diyos, kasama yung kanyang kapangyarihan sa lahat ng aspeto. Hindi lamang siya isang naging katawang tao, kundi nagkaroon siya ng katangian din ng Diyos. Kung siya ay tunay na Diyos, mula pa sa simula, bago pa ang kanyang pagkakatawang tao, nagpapatunay na ang kanyang kalagayan, kalikasan bilang tao ay anyo rin ng Panginoong Diyos. Now, meron tayong talata dyan. Sa John chapter 1 verse 1, sinabi po rito, sa pasimula, siya ang salita. Ang tinutukoy na salita ay ang Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus ay kasama ng Diyos. And then, kinungklud niya, ang salita ay Diyos. And then, pagpapatuloy nito doon sa verse 14, John 1:14, salita, naging nagkatawang tao. So, tinutukoy ang Panginoong Hesus. Meron siyang kalikasang Diyos, bagamat siya ay nagkatawang tao. Importante po na dapat alam natin yan. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng kaligtasan ang tao kung Diyos lang ang kikilos. May problema, tao, kaya dapat maging tao siya para mabayaran yung ating pagkukulang ng mga problema ng kasalanan. Now, ikalawa, sabi po doon, hindi itinuring ng isang bagay na dapat panghawakan ang makipagpantay sa Diyos. Bagamat ang Panginoon nga, sabi ko kanina, ay nasa Diyos, o ang Panginoon ituring na Diyos, ang ibig ko sabihin, hindi niya itinuring ito bilang isang bagay na kailangan niyang pagmalaki o panghawakan. Hindi nga niya inangkin ang karapatan na ito bilang isang may-ari ng daigdig at kaluwalhatian. At of course, dapat nararapat sa Kanya yun, di ba? Kasi siya yung Almighty God. Pero hindi niya yung ginawa. Ang pribileyo, mas pinili niyang huwag gamitin ang Kanyang pagka-Diyos, kung hindi, magpakumbaba at magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga tao. Now, ano pang pwede na makuha natin ito para matutunan natin, mga kapatid? Ito ay isang malalim na paalala muli sa atin na hindi natin dapat gamitin yung ating posisyon. Halimbawa, ikaw ay presidente o ikaw ay presidente ng isang kumpanya o ikaw yung pinaka masasabing mataas doon sa bagay na yun. Dapat hindi natin pwedeng gamitin ito ipagmalaki dahil karapatan, kapangyarihan natin at para mapakita natin yung ating sariling kaluwalhatian. Lumalabas kasi pagka ganun yung ugali ng tao, pinagmamalaki niya kanyang posisyon, nang lalamang siya sa ibang tao. Ibig sabihin, mas magaling siya kaysa sa'yo, kaya ako nag-impisa, mas magaling ako. Walang ganon na dapat ay maging bahagi ng ating buhay bilang mananampalataya. Dapat pagpapakumbaba, pagpapasakop ang mahalaga na matanaw sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ulitin ko, tinawag tayo upang sundan ng Panginoon, maging katulad ng Panginoon, halimbawa ng Panginoon, at hindi ang pagyayabang ng ating mga tagumpay o kakayahan, kung hindi ang pagpakumbaba. Alam niyo, marami na sa Bible o marami sa YouTube na nagmalaki. Nasaan sila ngayon? Bakit? Naalala niyo ba yung gumawa ng barkong Titanic? Sabi niya, kahit na ang Diyos, hindi ito kayang palubugin. Ano nangyari sa Titanic? Lumubog. Si John Lennon, sabi niya, mas popular siya kaysa kay Jesus Christ. Nung binanggit niya yun, the other day, ano nangyari sa kanya? Well, alam niya, binaril ng isang tagahanga. At meron pa ako nakitang latest ngayon, yung pinupunit yung Bible sa harap ng television.
eksakto doon sa stage na himatay itong babaeng ito. At yung nagmak sa Diyos, ginawa nilang katatawanan ang salita ng Diyos dahil 0 daw, wala daw bumoto sa Diyos. Anong naranasan nila? Wildfire. Dapat natuto ng mga tao doon. Hindi nyo pwedeng lagpasan ng kapangyarihan ng Diyos. Tinuturuan kayo magpakumbaba. Hindi kayo dapat naging mayabang talaga sa buhay natin, mga kapatid. Kaya dapat na matulungan tayo dito at matutunan natin ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Dagdagan ko, kahit na ito'y nangangahulugan na paghihirap, pagdurusa. We need to continue yung aspeto ng isip ng Panginoon. Kasi siya rin naghirap, nagdusa, pero hindi kayo nakakita sa kanya ng complain. He continue serving God, continue explaining para magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Marami kasi ngayong mga crybaby. Alam niyo ba yung salitang crybaby? Natapakan lang yung engrown. Parang pinagtakluban na ng mundo yung napakaliit na, masakit ba yung engrown? Masakit, pero pwede naman tiisin yun kung tutuusin. Yung iba, nag-away, mag-asawa, bakit ka nandito? Umiinom, crybaby nga para makalimutan ko yung problema ko, dinadaan ko sa, mabuting usapan. Hindi naman natatanggal yung problema mo doon, sasakit yung ulo mo pagkatapos mong tumoma. Hindi siya nakakaalis ng problema. Hindi marunong magtiis ang mga tao. At kapag hindi marunong magtiis, asahan mo ang mga taong ito, nawawala ang pasensya. Miinit ang ulo. Pag hindi marunong magtiis, hindi mahinahon. Ang bunga ng Espiritu, kahinahunan, long suffering, pagpipigil sa sarili. Mahirap yan sa ibang mga tao. Now, pangatlo, nakikita ko doon kanina, parang ayaw magpaalipin ng tao. Ayaw nilang maging pasakop. Pero sa pangatlong puntos natin, kailangan pagtanggap sa anyong alipin. Philippians chapter 2 verse 7. Sa halip ay itinuring niyang walang halaga ang kanyang sarili, kinuha niya ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao at matagpuan ang kanyang kaanyuan bilang tao. Now, sa talatang ito mga kapatid, si Apostol Pablo naman po ay naglatag ng mga susunod na hakbang sa pagpakumbaba. Kasi tinuturuan tayo kung paano yung proseso ma-adapt natin yung style ng Panginoon. Naglatag siya ng isang proseso ng pagpakumbaba. Ang sabi ng banal na kasulatan, itunuring niyang walang halaga ang kanyang sarili. Now, ano ibig sabihin nito? Of course, mas pinili ng Panginoon na itakwil yung mga pribileyo, tanggihan yung mga pribileyo, at kaluwalhatian na supposedly talagang nararapat naman talaga sa Panginoon. Deserve ng Panginoon ang lahat ng kaluwalhatian kasi yung kanyang ginawa at paghihirap sa makikita natin, walang pagtatalo doon. Wala tayong pwedeng sipatin doon na mali ka, Panginoon. Hindi, lahat ng ginawa ng Panginoon dapat ay kaluwalhatian yun. Pero sa pagkakataong ito, nakita natin doon sa talata, winalang halaga niya yung kanyang sarili. Hindi lamang kanyang pagiging Diyos. Hindi niya pinagmalaki ang kanyang pagka-Diyos, kung hindi, pinagkait niya ang mga karapatan at what happened? Nagdesisyon nga siya na magkatawang tao. Again, hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos, pagka-Diyos, para makuha yung mga bagay na karapat-dapat sa Kanya. Kung di siya ay nagpakumbaba at tumanggap ng kalagayan bilang lingkod o sa Bible sabi ay alipin. Gusto niyo ba maging alipin? The answer is yes. Lahat tayo ay slaves naman ni Christ Servant tayo ni Christ Yung iba lang ayaw pumayag kasi mas pinipilit nila na mas magaling sila. Again, sarili nila naman. Basta ganun yung implication na mas magaling ka, sarili yon. Pag sinasabi mo mas marunong ka, sarili yon. Pag sinabi mo, halimbawa, ikaw magsasaka,
Kaya naman kayo kumakain dahil sa amin, nagtatanim kami ng palay. Sarili yon. Kasi yung lupa, hindi naman ikaw ang may-ari. Tsaka yung araw, hindi rin ikaw ang may-ari. Kailangan ng halaman ng lupa at saka halaman at saka tubig. So babalik ka dun sa premise na sinong may-ari nun? Ang Panginoong Diyos. At saka yung pag-harvest mo, dapat kasama din may prayer yon para maging maayos yung iyong pagka-ani ng iyong itinanim. Ibig sabihin, wala kang kawala dito. Kahit saang ka pumuwesto sa mundo, ang Diyos ang nakapananaig. Kaya lang, sa ganung bagay, nakita natin sa kanyang buhay na inalis niya yon, isinuntabi niya at siya'y nagkatawang tao. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para makuha yung bagay na dapat sana ay karapat-dapat sa kanya. Now, what is our application here, mga kapatid? Now, bilang mga Kristiyano, dapat nating matutunan nito. Ano yun? Kailangan natin na ipagkait din ang ating sariling karapatan para saan? Sa mas mataas na layunin. Mas magkaroon tayo ng mas mataas na uri ng layunin na para sa Diyos. Now, ano ibig ko sabihin? At dito sa talata kasi tinuturuan tayo na wag nating isang tabi kapag tayo'y tinawag doon sa mahihirap na gawain. Kailangan able and willing tayo kapag merong mahirap na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Hindi natin dapat ito'y kahiya. Hindi natin ito dapat itago dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Lalo na sa tinatawag nating pinakamababang uri ng posisyon o mga lugar kung saan pwedeng wala ka namang makuwang karangalan doon. Sumama ka sa medical mission, sumama ka sa ano pa ba yung mga ginagawa natin pong mga mission, sumama ka sa pag-witness, or tinawag ka sa isang dako na hindi ka talaga makikilala pero naglilingkod ka sa mga tao, that's favorable sa harap ng Diyos. Kasi alam naman ng Diyos kung ano yung nasa puso mo eh. Kahit saan ka nandoon eh. Hindi mo na kailangan Lord nagtatrabaho ko rito tinanggap mo. Oh, that's a very wrong motive na naman. Dapat i-check natin talaga yan. So, ang Panginoon ay tunay na Diyos na naging tao. Siya ay nagkaroon ng laman, dugo. Now, ano ibig sabihin? Kung siya ay may laman at dugo, nakakarama siya ng dusa, hirap, at mga pagsubok. Katulad nating tao, meron tayong pagsubok. At syempre, kahit na siya ay isang makapangyarihan, hindi siya nakaligtas dito sa mga bagay nito. Pero mayroong isang bagay na hindi nagawa ng Panginoon. Kahit na siya ay tadtad ng pagsubok, tadtad ng kahirapan sa buhay, hindi siya nagkasala. Another thing na dapat nating matutunan. Kasi tayo pag nahihirapan, nauwi tayo sa kasalanan, naiinis tayo, nagagalit tayo, nagwawala tayo. Ayaw ng Diyos na tayo maging ganon ang sistema ng ating pag-iisip. Sa pagiging tao ng Panginoon ay nagpapakita ito sa atin ng kahalagahan. Kasi kokopyahin natin ng Panginoon, no? Dapat mangyari din sa atin dahil kinokopya natin siya, magkaroon din tayo ng malasakit at pangunawa sa ating mga kapwa. Sapagkat kung ating Panginoong Diyos ay naging tao upang maglingkod at magpakumbaba, of course, susunod na doon, dapat tayo bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, is maging handa rin sa paglilingkod at pakikiramay sa iba na kapwa natin. Sapagkat, ano po ba ang tawag sa atin? Babalik na naman tayo. Obviously, sundan ang halimbawa ng Panginoon. At hindi tayo tinawag para maghanap ng personal na kayabangan o kagustuhan. Ang tawag sa atin, hanapin yung mga dapat paglingkuran, magpakumbaba, at huwag nating ibigay yung ating sarili, tanggalin natin yung ating sarili. Now, pang-apat po, sa verse 8, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Now, this is ito yung pinaka-mahirap, I would say. Sa talatang ito, nagpatuloy ang Apostol Pablo ang pagpapakita po ng kataas-taasang uri ng pagpakumbaba at yung pagsunod
nakita natin na ang Panginoon talaga hindi siya lumiko, nagpatuloy siya na maging sunurin sa kalooban ng Diyos kahit na ito ay mauwi doon sa kamatayan sa krus. Which is tragic. Kasi wala nga siyang kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay nasa tao, pero inako niya para magkaroon tayo ng daan, magkaroon tayo ng kaligtasan at makita natin yung buhay na walang hanggan. But doon sa punto na ang Panginoon ay dadaanas ng kamatayan, hindi siya nagreklamo. Now, bilang Diyos at nagkatawang tao, ipinakita rin niya sa atin yung kanyang tunay na kalikasan bilang tao. Hindi lamang siya nagsuot ng anyong tao, sabi ko kanina, kung hindi talagang siya ay naging tao. May katawan, may emotion, at siguro lahat ng aspeto ng pagiging tao maliban sa pagkakasala. At dapat mga kapatid, sa pagkakataong ito, nakita natin yung talata na hanggang death sumunod ang Panginoon. Okay? Yung pagiging tao ng Panginoon ay isang tanda ng kanyang pagkakaroon ng malalim na pangunawa kasama yung kanyang pagtulong sa ating kalagayan. Kaya siya namatay doon sa krus, kaya siya willing na sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Para kanino? Para kanino yun, yung kanyang pagsunod? Para ba sa kanya? Hindi. Para sa atin. So, kung kung sususugan nyo yung buhay ng Panginoon at kukopiyahin natin, dapat maging ganun din yung ating sistema sa buhay natin. Alay din natin yung ating buhay hanggang sa kamatayan. Makamit lang ng kaligtasan ng ating ibang mga kapatid. So, hindi ganun nangyayari. May baha. Sino inuunang iligtas ng mga tao? Oo nga, yung rep nga. O halimbawa, nangangailangan ng tulong yung kapitbahay mo. Kaya mo naman tumulong, iniisip mo yung mga gamit mo, hindi mo siya tutulungan. Uunahin mo nga yung rep mo, itabi. Di ba may ganun mga insidente, no? Pero sa Panginoon, binaliwala niya lahat yon para lang maligtas at matulungan ang mga rep, ang mga tao. Si Jeff napunta ako sa rep. Di ba po? Ang salitang masunurin dito, tignan natin, nagpapakita ito, whenever we say masunurin, kumpletong pagsunod, saan? Sa kalooban ng Diyos, kahit na nangangahulugan ng pagkakasakit o maging kamatayan man. Now, anong ma-apply natin dito? Tandaan natin na ang pagsunod sa Panginoon, dapat magsilbing paalala ito na ang tunay na pagsunod sa Diyos, hindi palaging madali, hindi palaging magaan. Akala kasi nung iba, kakanta lang sa church, tapos uwi na, nag-serve na siya. O kaya nag-pray, nag-serve na siya. Hindi siya ganon. Okay, that's part. Kasama yun ng worship natin. But yung actual worship sa buhay natin, kung paano mo ginagamit yung salita ng Diyos na natutunan mo para hindi ka magkaroon ng kaalitan, kaaway, at naitatanghal mo sa buhay mo ang muka ng Panginoon. Siya yung nakikita sa'yo, hindi yung sarili mo. Di ba mas maganda yun? Ang galing naman ng kapitbahay ko, parang hindi man binibigyan ng medal, pero gumagawa at tumutulong talaga. See? Hindi ito palaging madali at hindi ito palaging magaan. Sa isang pagkakataon, nangangailangan talaga ito ng kailangan nating harapin yung sakripisyo, paghihirap, pagsubok sa buhay natin. Kaya nga lagi nating itanong sa sarili natin, mga kapatid, handa ba tayong sumunod sa Diyos? Handa ba akong magpakumbaba, magsakripisyo, magkaroon ng kapaumbabaan na katulad ng sa Panginoon? Tanong mo yan sa'yo, sarili, para masagot mo yung problema mo ng away at alitan. Now, nais ko po idagdag, mga kapatid, na ang kamatayan ng Panginoon doon sa krus, hindi siya isang simpleng uri ng kamatayan. Nung kultura nila, okay? Ano ba ibig sabihin pagka pinapako sa krus sa panahon nila? Kahihiyan ito. Na ito yung nakakahiyang uri ng kamatayan na ibinibigay sa mga kriminal. May paliwanag sa banal na kasulatan dito. No? Kung pag-aaralan niya yung, bagay, malapit na yung 7 last word, yung kwento doon
Talagang ang katabi ng Panginoon, pag pinag-uusapan, pinapako sa krus, mga kriminal ang nilalagay doon, mga tulisan ang tawag ng iba doon sa ibang translation. So hindi siya simpleng kamatayan. At tinatawag ko itong pinakamataas na uri ng kahihiyan. Subalit, mas pinili ng Panginoon na mamatay doon upang magbayad ng ating mga kasalanan. Tinakwilan naman niya ang kanyang sariling karangalan para lang ma-accommodate ang mga tao papunta sa buhay na walang hanggan. So ang kanyang sakripisyo ay hindi laging isang pisikal na kamatayan, kundi ito'y ang pagtanggap ng kahihiyan at kasama na yung kasalanan. Hindi ba He became sin for us sa pagkakataon na yan? Tandaan natin, that is the leading ng Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung sangkatauhan, makita nila yung pag-ibig ng Diyos. Ang pagpakumaba at kanyang pagsunod, kalooban ng Diyos. So isa po itong halimbawa mga kapatid ng pagtalima pagtungkol sa pinag-uusapan nating pagmamahal sa kapwa. At itong ginawa ng Panginoon, I will call na wala siyang kapantay. Nag-iisa lang yon. At pwede natin siyang imimik o kopyahin kung tayo mananatili at magpapatuloy sa salita ng Diyos. Kita natin ng Panginoon, bagamat Diyos, hindi nag-atubiling magkaroon ng sakripisyo ang kanyang sariling buhay, pagpasakop sa kanyang nakamtan o nakamit upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ang Panginoong Diyos, hindi niya tinanaw na mahirap o mabigat ang magbigay ng kanyang buhay para sa atin. Bagkus, pinili niya na sundin ang kalooban ng Diyos, ating Diyos Ama, hanggang sa pinakamataas na uri ng pagsasakripisyo. Ngayon po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos na tularan ang kanyang pagpakumbaba. Magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos, maging tama yung ating relasyon sa isa't isa. Sapagkat ang buhay ay isang kadakilaan sa kaharian dapat ng Diyos. At ito'y nanggagaling. Paano ito mga mapapamuhay natin mapamuka? Kailangan ito'y manggaling sa tinatawag nating pagtangkilik ng kalooban ng Diyos at hindi pagtangkilik ng ating karapatan. Kundi paglilingkod sa iba, kahit na walang mahihingi tayong kapalit dun sa ginawa mo. Sabi po sa Philippians, nataalala nyo? Chapter 2, verse 3 and 4. Sabi doon, balikan natin. Huwag kayong gumawa ng anumang mula sa makasariling ambisyon o pagkamakapangyarihan. Anong sagot? Kung di, sa pagpapakumbaba, ituring ang iba na mas higit kaysa sa inyong sarili. Tandaan natin, mga kapatid, lagi nating isipin kung paano tayo makapaglingkod at hindi pagpapalain. Kasi iniisip ng iba, puro pagpapalain eh. Isipin natin, paano tayo makapaglingkod. Kapag naglilingkod kayo, eventually, God will bless you. Ganun naman yun. Gusto mo ng blessing, mag-serve ka sa Diyos. Naway, patuloy tayong magsikap at taglay ng pinag-usapan nating pag-iisip kagaya ng Panginoon. Isang pag-iisip na puno ng kababaang loob, pagmamahal, at merong pagkahanda sa paglilingkod. So mga kapatid, tularan natin ang kanyang halimbawa at tayo'y maging tunay na asin at ilaw sa mundo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Papasalamat kami sa pagkakataon na muli mo kaming pinayagan na magtipon dito at mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa mga aral na inyong binahagi sa amin sa Aklat ng Pilipos. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng malalim na pangunawa tungkol sa pagkapakumbaba at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, tulungan niyo po kami na isabuhay ang mga natutunan namin ngayong araw, naway maging ganap ang aming kaisipan at mga gawa. Na patuloy naming tularan ang iyong halimbawa, ang halimbawa ng Panginoong Jesus. Isang halimbawa ng kababaang loob, pagpapakasakripisyo, pagmamahal sa kapwa,
at pagbibigay ng buhay. Lord, humihiling po kami, bawat isa sa amin, na maging handa sa paglilingkod at magbigay ng aming mga sarili para sa gawain. Tuloy niyo po kaming palakasin, gabayan, upang hindi kami mawala ng lakas kapag kami nagpapakumbaba at tumutulong sa isa't isa. Sa inyong mga kamay po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa lahat ng ito, sa lahat ng papuri o sa salamat, ibinabalik namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, tagapagligtas at Diyos. Amen. Amen.